Ka-express, habang nakatuon ang maraming Pilipino sa posibilidad ng NBA Summer League para kay Sato, may isang detalye ang napapansin ngayon ng mga fans. Tila mas lumalaki, mas mabigat at mas malakas ang dating ng Pinoy Giant sa kanyang mga pinakabagong workout videos and training photos. Sa unang tingin, simpleng pagbabago lamang ito sa pangangatawan. Ngunit para sa mga NBA scouts and basketball executives, maaaring isa ito sa pinakamahalagang development sa kanyang karera. Bakit? Dahil isa sa mga pangunahing tanong kay Kai sa nakalipas na ilang taon ay hindi lang ang kanyang taas, shooting touch, or shot blocking ability. Ang madalas na usapin ay kung kaya ba niyang makipagsabayan sa pisikalan ng NBA. Sa liga kung saan araw-araw mong makakaharap ang mga world-class athletes na may elite strength and explosiveness, napakahalaga ng physical development. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit tila isa sa mga pangunahing layunin ni Kai ngayong off-season ay ang pagdagdag ng functional muscle habang pinanatili ang kanyang mobility. Matapos ang kanyang ACL recovery at pagbabalik sa competition, malinaw na hindi lamang simpleng pagbabalik ang kanyang target. Ang layunin ay maging mas handa kaysa dati para sa susunod na NBA opportunity. At habang papalapit ang Summer League season, maraming fans ang nagtatanong, ito na kaya ang pinakamalakas na version ni Kai Sotto na nakita natin? Kung magpapatuloy ang kanyang physical transformation at maipapakita niya ito laban sa mataas na antas ng competition, maaaring mas lumakas ang kanyang tsansang makakuha ng training camp invite, G League contract o maging panibagong NBA opportunity. Dahil sa puntong ito, hindi na lamang taas ang dala ni Kai. Unti-unti niyang binubuo ang katawan niya na kinakailangan upang mabuhay sa pinakamahirap na basketball league sa mundo. Kapag pinag-uusapan si Kai Sotto, kadalasang napupunta ang usapan sa kanyang taas na 7'3", sa kanyang shot blocking ability o sa kanyang potential bilang modern stretch big man. Ngunit para sa maraming NBA evaluators, may isa pang aspeto ng laro na halos kasing halaga ng talento, ang kanyang katawan. Sa NBA, hindi sapat ang pagiging matangkad, hindi sapat ang pagiging skilled, hindi sapat ang pagiging mahusay sa international basketball. Kailangan mong kayanin ang pisikal na banggaan gabi-gabi laban sa ilan sa pinakamalalakas at pinaka-athletic na manlalaro sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kasalukuyang bulking program ni Kai. Sa mga nakaraang taon, isa sa mga madalas na observation ng scouts ay ang kanyang frame. Bagamat meron siyang elite height and reach, may mga pagkakataong nahihirapan siyang panatilihin ang posisyon laban sa mas mabibigat at mas malalakas na centers. Sa ilalim ng basket, ang ilang pulgada ng muscle at dagdag na lakas ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkuha ng rebound at pagkawala dito. At mukhang alam ito ni Kai. Batay sa mga lumalabas na training tips and workout sessions, malinaw na malaking bahagi ng kanyang off-season preparation ang strength development. Hindi ito simpleng pagpapalaki ng katawan para lamang magmukhang mas malaki. Ang mas mahalaga ay ang tinatawag na functional strength, ang kakayahang gamitin ang dagdag na lakas habang nananatiling mabilis, balanse at mobile sa court. Ito ang hamon para sa mga matataas na players. Kapag sobra ang timbang na nagdagdag, maaaring bumagal ang galaw. Kapag kulang naman, maaaring mahirapan sa physical battles. Kaya ang tunay na layunin ay hanapin ang tamang balanse. Para kay Kai, napakahalaga nito lalo na sa modern NBA environment. Ang mga centers ngayon ay hindi lamang nakatayo sa paint. Kailangan nilang tumakbo sa transition, mag-cover sa pick and roll, makipagsabayan sa switch situations at minsan ay magdepensa pa laban sa mas maliliit ngunit mas mabilis na mga players. Dito mapasok ang halaga ng kanyang off-season work. Kung matagumpay niyang mapagsama ang dagdag ng mga muscles at ang mobility na matagal ng isa sa kanyang lakas, maaari niyang ipakita sa mga scouts ang isang mas kompletong version ng kanyang laro. At marahil mas mahalaga pa rito ang timing. Matapos ang kanyang ACL injury noong 2025 at ang process ng rehabilitation, natural lamang na magkakaroon ng mga tanong tungkol sa kanyang physical readiness. Ngunit kung maipapakita niyang hindi lamang siya ganap na naka-recover, kundi mas malakas pa kaysa dati, malaking mensahe ito para sa mga NBA organizations. Sa basketball, maraming manlalaro ang bumabalik mula sa injury. Ngunit ang mga tunay na special ay iyong nakakabalik na mas mahusay kaysa noong sila ay nasaktan. At para kay Kai, maaaring ito mismo ang sinusubukan niyang patunayan habang unti-unting binubuo ang katawan na maaaring magdala sa kanya sa susunod na yugto ng kanyang NBA dream. Ngunit ang mas malaking tanong ngayon ay hindi kung lumalaki ba talaga si Kai Sotto. Ang tunay na tanong ay kung sapat ba ang pagbabagong ito upang mapapalapit siya sa NBA.
Sa modern basketball, napakaraming matataas na players ang may sukat na katulad ni Kai. Ngunit kakaunti lamang ang nagtatagumpay na makarating sa NBA. Ang pinagkaiba ay kadalasang nasa kakayahang pagsamahin ang sukat, kasanayan at pisikal na kahandaan. At ito nagiging napakahalaga ng kanyang kasalukuyang transformation. Kapag nanonood ang mga scouts ng Summer League or training workouts, hindi lamang nila tinitingnan kung ilang points ang kayang gawin ng isang player. Madalas nilang obserbahan kung paano ito gumagalaw laban sa contact, kung gaano katatag ang niyang katawan kapag tinutulak sa ilalim ng ring, at kung kaya niya makipagsabayan sa mas malalakas na kalaban. Ito mismo ang aspeto na matagal nang sinusubukang pagandahin ni Kai. Sa mga nakaraang taon, maraming observers ang nagsabing meron siyang NBA-level skills, ngunit kailangan pa niyang dagdagan ang lakas upang mas magiging effective laban sa elite competition. Hindi ito criticism sa kanyang talent. Sa katunayan, ito ay normal na bahagi ng development ng halos lahat ng batang 7-footer na gustong makarating sa NBA. Maging ang ilan sa mga pinakamahusay na big men sa liga ngayon ay dumaan sa parehong proseso. Pagpasok nila sa professional basketball, kinakailangan nilang magdagdag ng muscle, palakasin ang kanilang lower body at pabutihin ang kanilang core strength upang kayanin ang physical na demands ng laro. Ngayon, tila iyon din ang direksyong tinatahak ni Kai. At may isa pang mahalagang benepisyo ang pagdagdag ng lakas. Hindi lamang ito para sa offense or defense, mahalaga rin ito para sa injury prevention. Matapos ang kanyang ACL injury, natural lamang na magkaroon ng mas malaking focus sa conditioning, balance, and overall body strength. Maraming sports performance experts ang naniniwala na ang mas matatag na lower body and core muscles ay nakatutulong upang mabawasan ang panganib ng mga seryosong injury sa hinaharap. Kaya kapag nakikita ng mga fans ang pag-bulking ni Kai, hindi lamang ito tungkol sa aesthetics or hitsura. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano. Plano upang maging mas matibay, mas malakas, mas handa, at mas competitive laban sa pinakamahuhusay na players sa mundo. Ngunit sa dulo, hindi pa rin timbang or muscle mass ang magiging batayan ng kanyang tagumpay. Ang pinakamahalaga pa rin ay kung paano niya magagamit ang mga pagbabagong ito sa actual na mga games. Kapag nagsimula na ang Summer League workouts at mga tryout opportunities, doon makikita natin kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang off-season preparation. Doon malalaman kung ang bagong katawan ni Kai ay sapat upang makuha ang atensyon ng mga NBA decision makers. Dahil para sa isang player na matagal nang humahabol sa NBA dream, bawat dagdag na lakas, bawat oras sa gym, at bawat sakripisyo sa off-season ay may iisang layunin lamang. Ang patunayan na handa na siyang makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng basketball sa buong mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.